Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At before we start, I would like to request na please like, then share this video. Then, of course, if you're new to this channel, paki-subscribe. Kahit pa isa-isa lang. Dito sa Justin Talk News PH. So, anong pag-usapan natin? What we are going to talk about this morning. This is with regard to the present situation ng ICC after the pronouncement of President Donald Trump and Secretary Rubio. And of course, narinig natin ang speech ni VP Inday Sara doon sa The Hague, which also centers on this topic ng ICC. So, ngayon, nagpasaklulo na ang presidente ng ICC sa kanyang bansang Japan dahil naramdaman na nila ang hagupit ng galit ng Amerikano. This is with regards to the sanctions that the American government is implementing against the ICC. So naramdaman na nila ang kahirapan makipag-transact sa mga financial institutions, mga bangko, paglipat ng kanilang mga pundo, tanggap ng mga pundo galing sa kanilang mga member states. Medyo it is slowly curtailed o napipigilan. So, mayroong kahirapan ang kanilang operation. Hindi na nila magampan ang operation nila dyan sa ICC. So, this is a gripping scenario para sa ICC. So, walang ibang choice ito si presidente ng ICC na si Takuma Okane na lumapit sa kanilang prime minister. Kinausap niya yung kanilang head of state na tulungan sila with regards to the situation or the hardship that ICC is experiencing right now. So yun ang gusto niyang mangyari. So nagsalita siya openly doon sa isang conference sa Osaka at sinabi niya na kailangan mag-intervene ang Japanese government to help them. At medyo nagyayabang pa, which nagpapakita na talaga ito hardcore na ICC member. Dahil sinabi niya na hindi pa kami defeated. So he's ready to fight against the US. So nakikita natin ang kanyang posisyon na noon sa tingin ko lang noon, kahit na ang main contributor, itong Japan kasi ang main contributor, nagbibigay ng malaking halaga to the ICC para sa kanilang operation. Noon kasi nag-iisip ako na ang Japan nandito sa Asia. Then he's doing this. Nakita naman niya kung gaano ka lupit ang ginawa ng ICC at ang pamahalaan ng bansa natin with regard to the case of President Duterte na kinidnap nila. Still, ganyan pa rin ang posisyon niya. Malala natin nagpunta si Inday Sara dyan sa Japan. I think one or twice nagpunta siya. She attended some rallies. At there was a question asked kay VP Inday Sara kung in case mag-interim release si President Duterte, sa Japan ba siya mag-interim release? Without knowing na yung
presidente pala ng ICC ay isang Japanese. So it would be impossible na diyan si President Duterte ma-release. No? Kasi isa sa mga promise ni President Duterte na hindi talaga siya uuwi sa Pilipinas kung si BBM pa ang presidente. I don't know kung hanggang ngayon ganyan pa ang kanyang posisyon. But alam natin kung anong reason niya. Alam natin kung anong behind na mga pangyayari na magbigay sa kanya ng ganyang desisyon. Kasi sa totoo lang, it would be very dangerous for President Duterte to return home. Kasi pwede siyang masasinit. Sabihin na lang natin, diretsuhan. Kasi that will be the only way para ma-eliminate nila si President Duterte. Para completely hindi na magkaroon ng threat ng kanilang pamumuno. So, I think the decision at yung plano na to settle in a different or in another country is much better kung kaysa dito siya sa Pilipinas na mayroong threat sa kanyang buhay. Alam naman natin kung anong capacity ng mga bangag na to. They are under the influence of an illegal substance, and at the same time meron silang kinatatakutan kay President Duterte. Kasi dapat dahil baka magkaroon ng groundswell ang support sa kanya at it will turn out to be a people power revolution. Isa yan sa mga reason. Yun ang laging sinasabi ni Gibo na security threat. So, I don't think na dito siya pupunta. Para rin sa kanyang security, safety and security. And I don't know kung ma-release ba siya through an interim release. Medyo late on the day na kasi malapit na yung trial. Trial per se yung itself, trial which will happen on November I think 25, something like that. So hindi pa definite yung date, but the month is November. So yung sinabi nga ni Inday na hindi yan Japan, tinanong siya dito ba siya pupunta si President Duterte kung halimbawa ma-interim release siya. Sabi niya it's not Japan. For that reason, alam na natin na dahil ang presidente ay isang staunch supporter ng ICC, and in fact isa sa mga sinasabi niya, dapat pigilan ang pag-alis ng mga Asian. Ilan na ba ang Asian? Except Australia, kasi ang Australia hindi naman Asian. Oceania yung Australia. So, Cambodia lang yata ang member dito. Siguro ang ibig niya sabihin, mga Middle Eastern countries na still member ng ICC. Yun ang sabi ng presidente, na tutulungan siya na pigilan ang pag-alis ng mga ICC member ng Asian countries. So nakikita natin ang posisyon ng presidente ng ICC na hapon. So gusto ko lang itanong doon sa mga migrant Filipinos and OFWs na nandyan sa Japan, ano kayang steps ang gagawin ninyo to counter this move ng Japanese president ng ICC? Meron ba kayong gagawing rallies to show your indignation dyan sa ginagawa ng ICC kay President Duterte, like what you've done before? Yung nagpunta si BBM dyan, di ba? Nagkaroon din ng rally ang mga Pilipino dyan sa Japan, and I hope
ganyan ang direksyon ninyo. Oh. As a suggestion, ralihan nyo yung harap ng Japanese residents at ipakita nyo ang inyong position against the ICC. Oh. But the question is, itong ginawa ng presidente ng ICC na Japanese, si Okani, pakinggan ba ng Hapon, ng Japanese government? Ang nabasa ko na mga statement ng Japanese government through their agency na nagbibigay ng mga information about government matters ay makiramdam muna. Kiramdam muna ang Japanese government sa lahat na pangyayari. So, parang nagdalawang isip in both ways. Dalawang isip kung suportahan pa niya yung ICC or i-denounce niya ang pagiging member ng ICC. I don't know kung gaano ka-powerful itong presidente na si Okani. Probably government connected din ito si Okani dahil nung nagpumirma ng membership ang Japan, na-establish na nila talaga na they are supporting strongly ng ICC. Taliwas ng ginawa ng Amerika, China at Russia na hindi talaga nagpa-member. That because ay threat sa soberenya ng bansa ang pagiging member ng ICC na nangyayari na ngayon. Inabuso ng mga state leader tulad ni BBM, inabuso ang ganyan, ginawang instrumento sa politika. Kaya nga kinidnap niya si President Duterte at dinala sa ICC. Ito naman ang pinanghawakan ng ICC. In-endorse sa amin yan dito sinurinder sa amin. Talagang tinuloy namin yung kaso. Pero hindi nyo nakita yung mga violation sa wrong statute ang ginawa ng paano siya hinuli at kinidnap at dinala dyan sa ICC. Hindi nyo kinonsider yan. Kaya ngayon ang isa sa mga punto ni VP Inday Sara na nagpalaganap kayo ng hustisya sa buong mundo, pero kayo rin ang nag-violate. Yun ang sinabi ni VP Inday Sara. So ngayon, yan ang abangan natin kung anong move ang gagawin ng Japanese government. Tandaan natin na sinabi na ni State Department, US State Department Secretary na si Marco Rubio na they are warning allies nila that are still cooperating with the ICC by any means. Ibig sabihin, nagbibigay ng logistics, nagbibigay ng tulong financially. Pinarningan niya. With regards to the Philippines, sobra pa sa financial aid ang ginawa. Isipin mo naman, binigyan ng 2 milyon yung mga investigator. Hindi ko isipin na hanggang dyan lang sa mga investigator yun, yung pera na yan. Mas probably ay dumating din yan sa mga judges at everybody dyan sa ICC na dapat hatian sa 2 milyon na yan. Kaya pinaghati-hatian nila yan. At kahit anong deny ng ICC na may pera daw yung mga investigator nila, hindi daw yun kailangan gagawin at hindi daw nila gagawin yan, nilabag yan sa wrong statute. Pero may witness tayo may witness tayo na yan ang halagang binigay. Ito nga isa sa mga isa sa mga turning point dito sa flood control controversy kung makikita na
magkaroon ng solid na ebidensya sa pamamagitan ng pag-testify ni Secretary ni ex-Speaker Tambaloslos Romualdez. Kasi siyang pinahayag ng mga Marines na nagbigay ng pera kay Trillanes. Nung 2 million US dollars. Si Martin Romualdez ang nagbigay. So kung mangyaring babaliktad ito si Martin Romualdez, malalaman natin ang katotohanan. At magpatunay na talagang tumanggap ng pera ang ICC. At yan ay outright corruption. At yan ay injustice para kay President Duterte. At ito, malalaman ng Japan, na mga members na ganyan ang ginawa ng kanilang organization, ang Australia at other European nations na until now member pa ng ICC. So, ito maging basis doon sa sinabi ni President Trump na talagang corrupt yung ICC. Bukod sa inurakan niya ang soberenya ng isang bansa dahil nga sila naglilitis ng mga pinuno ng isang bansa na sa tingin nila ay nag-commit ng crimes, grave crimes like crimes against humanity na wala namang basihan, despite the fact na functioning pa naman yung judicial system ng Pilipinas, pwede nilang gagawin yan. So, yan ang kinagalit ng US dahil nga itong mga sundalo na sa tingin nila nag-commit ng crimes against humanity against the terrorist na Al-Qaeda. Against the terrorist na Al-Qaeda yan. Ngayon ang nangyari, ang US pa ang nag-commit ng crimes against humanity. Nakita ninyo anong kahunghangan ang ginawa ng ICC. Gustong hulihin yung mga general at mga sundalo diyan sa Afghanistan na gusto lang na mawala ang terror regime na Al-Qaeda, pero nakabalik din dahil mismong si Biden ang nagpaalis diyan sa US troops sa Afghanistan. So, ang Japan ngayon nasa spotlight. Malalaman natin kung anong decision niya. Kung paboran ba itong ICC, Turo Okane, pero sa tingin ko, napakabigat ng desisyon na yan kung gagawin. Tandaan natin na nagbanta ng sanctions ang Amerika against those who are cooperating with the ICC. At ayaw naman mangyari sa Japan na mas penalize siya. Di ba? Tulad ng pagmatigas ni BBM, maraming nagtatanong, bakit na penalize tayo ng 12.5? Yan ang reason. Dahil lang mamatigas siya eh. Ayaw niya masira ang relation with the Interpol at re-refer niya ang ICC. Mamatigas siya. Na alam naman natin na tuta siya ang tingin ng US sa kanya ay isang tuta. Hindi siya nirespeto ni Trump. Kahit nasabihin natin magtatag ng Pax Silica, hindi pa naman operational yung Pax Silica. At the time na mag-operate yan, iba na ang presidente ng bansa, alam ng US yan. At somebody that they can trust, hindi katulad ni BBM na hindi talaga nila maasahan. Bakit hindi ginawa yan ng US nung pagpasok pa lang ni BBM? Yun ang tanong, 2022. Bakit hindi naghayag ang Pax Silica na gusto nila mag-establish ng techno hub dito sa Pilipinas? Ba't ngayon lang napatapos na yung era ng kalupitan ng bangag na presidente na ito? Dahil alam nila na there's a big chance na matino ang susunod na presidente at yan ay si Vice President Sara Zimmerman Duterte. Alam nila yan. Nasa mapa nila yan. Kaya yun ang balak nila. At why they're giving 2 years for arranging everything before they will start. Ayusin mo na lahat.
nakahanda na bago sa uh, uh, actual start ng kanilang operasyon dito sa Pilipinas. So 2 years, meaning 2028. So, kaya medyo mayabang lang si BBM na magsasabi na ganyan. Pero alam niya na yung negosyo na yan, yung transaction na yan with the Philippines ay hindi mangyari sa kanyang regime. Ngayon lang nag-organize. But narinig ko na yan nung nag-establish sila sa Australia na there's a big chance na either Indonesia or the Philippines ang kanilang pupuntahan sunod as a chain ng kanilang microchips manufacturing companies and data center. Narinig ko na yan. Actually, kapanahunan pa ni Gloria Arroyo. Narinig ko na yan. Nabasa ko na they have plans to expand to other Asian nations. The plan in Indonesia dahil nga sa tingin nila yun ang una nilang plano, but di cancel dahil mas knowledgeable ang mga Pilipino at madaling mag-adjust to any work situation at mataas ang capacity ng Pilipino na magiging very effective worker, kaya dito nila in-establish kahit na alam nila na corrupt ang presidente na to. Kaya yung pagyayabang ni BBM na hindi niya minention na we have been penalized by additional 12.5 tariff above the 19% tariff for our exports to the US. Hindi niya yan sinabi sa kanyang SUNA dahil alam niya na napakalaking sampal yan sa relation between the US and the Philippines. So ito yung kaso sa Japan, itong beleaguered ang Japan ngayon kung paano niya desisyonan yan. Kung bibitaw ba sa ICC, because this is state sanction. Ang estado ng Japan ang magdesisyon. So the probability na pag-usapan yan dyan sa Kongreso o sa Parliament ng Japan, mangyayari yan. Kasi this is a treaty This is a treaty at involved dyan ang Parliament ng Japan. So magkaroon talaga ng discussions dyan sa floor, sa plenary ng Parliament ng Japan. So kung lulubha na itong sitwasyon na to, but now, right now, decided na talaga ang US na i-dismantle yung ICC at all cost, brick by brick. Sipin mo, brick by brick. Ibig sabihin, talagang total destruction yan at total dismantling ng ICC as a court, international court na nakialam sa mga soberenya ng mga independent na mga countries tulad ng ating bansa, Pilipinas. So yan ang antayin natin. Doon naman sa mga pronouncement ni BP Inday Sara sa London na binigyan na in-splice ng mga dilawan, mga komunista para mapalabas na nag-pick news si Inday Sara na sinabi daw ni Inday Sara na by Wednesday yesterday lalabas na President Duterte. Talagang in-splice kasi kung pakinggan mo yung buong statement ni BP Inday Sara, sinabi niya umaasa siya na makalabas si President Duterte. By Wednesday, magkikita kami sa Hague. So, inalis yung word na umasa. Lalabas na si President Duterte by Wednesday, magkikita kami sa Hague. Yun ang pinalabas nila. At hindi sila makakalusot dahil may mga original naman tayong video. Nakita na ninyo. Ibig sabihin,
itong mga dilawan, komunista, mga bangag, takot talaga sila na makalabas si President Duterte. Pero sa mga pangyayaring nakikita natin na hindi na karaniwang intervention ang nangyari. O bakit bigla na lang nagdesisyon ang Amerika, ang US, si Donald Trump, na buwagin ang ICC? Nakita natin, umuyon yan sa intention natin na talagang buwagin ang ICC at palabasin si President Duterte. Umuyon ang kapalaran natin. At akala natin wala na talaga. But hindi lang pala sa pagpalabas kay President Duterte ang mangyayari. Pati ang pagbuwag ng ICC. Isipin mo yan. Siguro, right now, maraming nakaalam dahil doon sa speech ni BP Inday Sara. At it goes in many circles ng mga foreign dignitaries. Kasi sa kapihan, pinag-usapan ng mga foreign diplomats yan. Narinig natin sa kapihan na yan nga, a lot of them doesn't know na yan pala ang actual na pangyayari dyan sa pagkakulong ni President Duterte. Right now, meron na silang idea. At maraming humahanga kay BP Inday Sara. Not only for her eloquence in presenting his point, but also dahil sa kanyang katapangan. Kasi ito, pwede maka-apekto doon sa trial. But despite all that, if she prepared, sabihin niya ang katotohanan para malaman ng buong mundo ang the real score. At she does it, she did it in English, ang kanyang speech. So, malalaman nila kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. So, maganda yung ginawa ni BP Inday Sara diyan sa The Hague. Kaya, lalong kinabahan ang Malacanang. Kakaba-kaba ang Malacanang. At antayin natin kung anong action. Ito talaga ang hinahantay ko, kung anong sasabihin ng Japan. Yan, nagsasabi na iba, hindi yan mapa-pressure sa US. Pwede naman nila hindi yan na i-announce yan Pwede naman hindi nila sabihin na formally we withdraw our membership with the ICC. What is important, na puputulin nila yung funding. Yun ang pwede nilang sabihin sa US. Okay. Para hindi magkaroon ng, kasi marami rin mga Japanese na ayaw umalis dyan sa ICC dahil nga sa experience nila with the war. Maraming violations na ginagawa ng iba nilang mga leaders, lalo na yung mga military leaders nila. So yun ang kinatatakutan nila. So pwedeng gagawin ng government, putulin na yung funding, at yun ang ipapakita nila sa US, which eventually mag-collapse talaga yung ICC dahil wala ng financial support from their members. At if Japan ay aalis na, will not support financially ng ICC, other countries will follow for sure. Even Australia, yun din ang dahilan na yung nagpunta si BP Inday Sara sa Australia na hindi siya kinakausap noong isang sekretary na pagkaalam ko wala naman, nandiyan naman sa Australia during that time. Ang sabi nga ng iba, nandiyan lang naman siya sa Sydney. Saan ba yun? Sydney rin yata ginanap yung rally na yun sa Australia, but hindi siya hinarap dahil member sila, isa sa mga nagsuporta ng ICC. So yun ang kinakausap ni BP Inday Sara kasi she was hoping na magkaroon ng interim release, pero mga staunch supporter pala ng ICC ang Australia, including Cambodia and Japan. Kasi nagpunta rin sa Cambodia si BP Sara, inayawan din siya. At hindi naman naganap yung
interim release. But I think it was Cambodia na gustong-gusto na si President Duterte sa kanila mag interim release. So ganun. So okay na tayo sa topic na yan. Yan lang ang abangan natin kung ano bang mangyari dyan sa pag-action ng Japan, whether maging member pa sila or they will not support financially. So yan ang antabayan na natin. And we are hoping na alis na ng Japan dyan para totally ma-dismantle na yan ICC. So ito ang other topic natin, itong utang na naman ni BBM. Hindi pa siya nakontento kasi akala niya yung pangutang niya na actually ito yung i-finance niya sa kanyang programa na pamimigay ng ayuda. Akala niya by that means malinis niya ang kanyang pangalan. Ano bang balita ngayon with regards to flood control? Anong sabi ni Erwin Tulfo sa bagong Blue Ribbon Committee ng Senado? Hindi na raw sila mag-imbestiga. Expected naman namin yan na hindi na kayo mag-imbestiga Para halimbawa kung maka-bail naman si Jinggoy at saka si Senator Marcolita, mayayari kayo kung lalabas yung mga yun under bail. Diba? Kaya the best way para walang argumento dyan si Alan Peter Cayetano ang inyong kinatarget ngayon na gusto nyong ipakulong kasi siguradong plunder din yan. Yung double billing. Ang isang project, dalawa daw billing. Maraming nangyayari yan sa ibang project. Ang dami, kay Sandro na lang. Sobra pa sa double billing, ghost project at may double billing din. 3 beses pa nga na binayaran yung isang project dyan sa Ilocos Norte. Bakit ayaw niyang imbestigahan yan? Bakit si Cayetano ang imbestigahan yan? Kaya nga ang challenge ni Senator Cayetano na kung idemanda niyo ako or magkaroon kayo ng expose na naman si Lacson dyan sa Blue Ribbon, maglabas din si Senate Minority Leader ng kanyang expose with regards to salin yata ang idiin ni Senator Cayetano. Bakit ganyan biglang lumubo yung salin ni Senator Lacson, ni Pinky Lacson, at may mga ibang pa with regards to their family business na questionably. So malalantad yan kasi marami rin yatang pinasukan na project yung anak niya. So hindi natin malaman kung anong ipipresenta ni Senator Cayetano, but sigurado ako kung ipatuloy nila yung sinabi ni Senator Lacson na ang bahala na yung ombudsman mag-imbestiga. Isipin mo yan. Isang senador ayaw mo pagbigyan ng pagkakataon na dipinsahan ng kanyang sarili. Even si Marcolita. Kahit na sabihin natin na election related yun at hindi involved ang Blue Ribbon, dapat inimbestigahan ninyo dyan. Pero hindi yan nangyari. Inaresto kaagad si Marcolita for a case na nakakatawa na even an ordinary person at a lawyer alam na walang paglabag si Senator Marcolita sa batas. So ito na naman tayo ngayon. Ito flood control related kasi sabi ninyo merong mga development na ginawa ang siguro sabihin nyo na si Senator Cayetano ang nag-sponsor ng mga projects na yan na double billing. So confident naman si Senator Cayetano na wala silang ginawang violation at through the inspection ng DPWH
si mismong Vince Dizon na nagsalita na wala silang nakita na anomalya dyan sa Taguig with regards to the flood control projects. So ngayon biglang nagkaroon ng project dahil itong badingding nga si Lacson, ganyan talaga yan. Isipin mo, ratsada na niya yung lahat na senador instead of yung mga totoong proponent dyan sa flood control. Sino bang totoong proponent? Yung mga congressman. Ngayon, naipit sila kay Martin Romualdez, hindi na nila maprotektahan. Para naman malinis ng konti ang image ni Bangag, na ngayon ay naging Panginoon na ni Tuta Soto at ni Lacson. Si Martin Romualdez na kanilang ginawang scapegoat ngayon. Na until now, hindi naman nagsasalita with regards to the charges. Sabi lang niya, hindi siya nagpa-special treatment, kung etc. Hindi ko na pinakinggan yung sinasabi niya. Wala namang pagkukontra doon sa sinabi ni BBM doon sa zona niya na pinaratangan na siya ang mastermind. So, until now, walang linabas na warrant si Boyeng. Meron bang linabas na warrant hanggang sa Martin Romualdez? I-compare mo sa case ni Senator Marcolita, di ba? Kaya si Senator Cayetano lalaban yan, pero sabi niya handa na siya magpakulong kung yan ang mangyari. Alam naman natin na hindi naman magtatagal talaga itong administrasyon na to, at yan din ang sinabi ni Senator Cayetano, na marami tayong hindi nalalaman, na hindi natin malaman ngayon, but after na natin malaman when another administration will take over. At yan kung si President, Vice President Sara na ang magiging presidente, yan ang mangyayari. So yan ang kinatatakutan ng mga malita, syndicate na yan. Kaya gusto nilang hindi talaga makaupo si Vice President Sara Duterte. Yan ang dahilan. Alam na natin yan lahat. So itong kaso ni Senator, maging kaso yun sa ombudsman ni Senator Cayetano, klarong-klaro talaga na part sa kanilang plano na talagang mawasan ng gusto yung mga senator, at ang nagiging utak niyan sa utos ng kanyang amo na si Bangag ay si Lacson. Siguro kampante si Lacson na after hindi naman talaga sila maging successful dyan sa kanilang ginagawa na sobrang operasyon. Yung nga sabi ni Senator Cayetano na mga political prisoners itong mga to, at si Lacson ang nasa front line sa pang-aapi. So naisip siguro ni Lacson, magpalit man ng administration, di naman siya makulong at tatakas naman siya ulit. Yung krimen na murder ni Corbito at ni Dacer, nalampasan nga niya yan. Ito pang mga kaso na to na lahat ng mga senator tinitreatin niya. Si Chis Escudero, si Jinggoy pinakulong, si Joel Villanueva, kaya ayaw makulong, takot makulong, hindi tumindig sa kanyang prinsipyo. Ngayon, hindi malaman yung mga pronouncement ni Joel Villanueva kung nasa majority ba siya o sa minority. Nahati ang kanyang pag-iisip. So, ganyan ang nangyayari dyan. Kaya there will be a time of reckoning, sinabi ni President Duterte diyan kay Lacson. Matatapos na rin yung pamayagpag niya, ang kasamaan ng tao na to, wickedness ng tao na to. Matatapos din yan. Dahil hindi niya mapipigilan ang pagpalit ng administrasyon. But I think magtatago na naman yan. Magtatago na naman yan sigurado. Veterano yan sa pagtatago
So, yan ang tingin niya. But we hope na hindi habulin sama yung pamilya niya, yung mga properties niya. Kung ganyan ang mangyari. Kasi talagang uusigin ng gusto yan. Yan si Lacson, uusigin. Hindi lang ang new administration si BP Inday Sara. Kung hindi yung mga senador mismo na inaapi niya. Magtulong-tulong yan. Ilan ba ang inaapi niya? Marami-rami na yan. Kaya talagang yan ang mangyayari kay Lacson. That will be the future na mangyayari sa kinabukasan, sa future natin dito sa politika ng ating bansa. Particularly sa case ni Senator Lacson, Pinky Lacson. So, diyan na tayo sa topic na yan. So, antabayan na natin yung ombudsman kung anong desisyon. Baka maglabas kaagad ng after kunwari nilang investigation, tulad ng ginawa lang investigation kay Marcolita, bibigay muna si Clavano ng statement sa publiko, magkaroon ng statement yan at panindigan niya yung position niya na pwede nang i-charge ng plunder si Senator Cayetano. Tingnan nyo, ganyan ang mangyayari. Idaan mo na yan sa press conference at kay Bida. Yung kay Bida yan, magsasalita din yan. Pero kasi direksyon na sa ombudsman, si Clavano na magbigay ng statement with regards to the case of Senator Cayetano. Ganyan na yung issue natin regarding kay Senator Cayetano. So ngayon, ito naman ang susunod natin pag-usapan, itong matinding utang na naman ni BBM. Isipin mo, ang utang ngayon ng Pilipinas is 6.24. 6.24. Tandaan natin, medyo pa yan, mababa pa sa inutang ni President Duterte sa loob ng 6 na taon, which is 6.84 trillion. Si Bangag, 6.24 trillion ang inutang. So that's around 600 billion na lang. Maalpasan na niya si President Duterte. Magkapantay na sila. Anong pagkakaiba niyan? Maraming nagsasabing mga supporter ni Bangag. Yung pala marami rin inutang pala si President Duterte. At si Bongbong, hindi pa nga umabot, 600 billion pa ang kulang. Hindi ba ninyo alam na ang daming pending na mga application for institutional loans ng Pilipinas sa ibang mga foreign mga creditors? Ang dami. Yun sa World Bank lang lumabas, pero yan halos 1/3 lang sa hinihingi ni BBM ang binigay. So nanluloko na naman siya na kung saan niya dalhin ang pera. But the truth is, may kurakot na naman yan, may corruption yan. Sigurado yan, hindi yan lahat mabibigay para doon sa purpose na yan. Ngayon, ano bang purpose ang iniisip niya? Balikan ko lang pala yung amount, 6.24 in 4 years. Ang kay President Duterte, 6.84 during his entire term na 6 na taon. Isipin mo, may 2 taon pa. So, ano mangyayari sa atin? Baka abuti ng 10 trillion yan. Di ba? Ngayon, anong pagkakaiba? Si BBM nangutang ng napakalaking halaga. Pero meron ka bang nakikitang major na infrastructure na ginagawa? Anong ginagawa niya? Yung mga tulay lang dyan sa San Juanico, yun ang pinagyayabang niya dyan sa zona niya na nagawa niya. At itong sa Isabela, sa Kabagan, na pinagawa niya dahil actually na retrofit na yan. Pero dahil sa corruption, bumagsak pa rin. Dahil hindi naman linagay ang buong halaga dyan. 50% lang yata ang binigay nila na pundo dyan para sa retrofitting. Kaya bumagsak yan. Ngayon, yung lahat na pera na yan ay mapupunta sa ayuda. Sa ayuda yan, na doon naman ang matinding
korupsyon. Hindi lang kay BBM, kung hindi sa mga congressman, mga barangay captain, mga mayor, mga gobernador. Katkungin yan, yung mga yan. At yan ang gagamitin nila sa politika as an instrument sa kanilang kampanya. Ganyan ang gagawin ng mga yan, ng mga politiko, yung mga malita gang at yung mga bumuboto for the impeachment ng VP Inday Sara. Yun ang instrumento nila para hindi sila matamaan ng backlash ng mga supporter ni VP Inday Sara. So, magbibigay sila ng mga ayuda, AX, tupad, etc. MAIF. Yun ang bibigay nila doon sa mga botante. So yun ang plano ni BBM, kaya nangutang siya. Kaya wala na tayong ini-expect, kung hindi puro pagnanakaw na lang talaga ang mapupuntahan ng mga inutang ni BBM. Napakalaking halaga. At sino bang magbabayad yan? Tayong mga Pilipino magbabayad yan. Tayong lahat ang magbabayad yan sa kawalang hiyaan ng ginawa ng presidente na to, sa sobrang pagnanakaw. So yung kay President Duterte, nakita naman natin kung anong ginawa ni President Duterte. In fact, yung kanyang regime, tinatawag na yun ang pagkabuhay ng infrastructure ng buong Pilipinas. The golden age of infrastructure. Natotoo naman. Kung titingnan mo yung mga ginawang projects, hindi mo mabilang. Improvement ng mga airport, repair ng mga ports, creation of new ports. Yung sa dagat na daungan ng mga barko, ang dami. Mga terminal ng barko, terminal ng bus, ang daming ginawa. Mga highways, itong mga highways galing sa north, papunta ng Bicol, papunta ng Mindanao, ang daming projects na ginawa. Ang CCLX is part of the project of President Duterte that connects Cordova and Cebu Metro. So nakikita natin ang dami projects. Nakakatakot ang mga projects sa dami. Ito yung NSCR supposed to be nag-operate na ngayong 2026 sa pahayag ni Secretary Tugadi ay hindi natutupad dahil ninakawan ng pundo yung counterpart fund ng subway, ninakaw. Supposed to be umabot na ng FTI yan di ba? Then 2028 to 2030 nagpa-function ng whole streets ng subway from Mindanao Avenue to NAIA and FTI. Pero saan na ngayon? Nasa Quirino pa lang. Sipin mo. Kailan pa matapos yan? Kalahat. I think pa yan? Hindi pa umabot sa kalahati sa kanyang distansya na nahuhukay. Ngayon, ang kanilang pinagsasabi na almost 90% na yung right of way acquisition nila. Noong pa yan, kapanahonan ni Mark Villar, 90 na yan. 90% na yan, may 10% na iwan. Kaya nga, desidido ang mga Japanese noon na maghukay na talaga. Kaso nga lang, binibitin sa pundo. Ang ginagamit ng mga Hapon, yung counterpart fund nila, na walang binigay yung gobyerno. Inalis pa. Okay, dahil dinala saan program funds. Dinala saan program funds para madala na naman sa flood control at makurakot. So yun na nangyari dyan. So yan ang napuntahan ng pera ni President Duterte. Ngayon, itong NSCR, yung North-South Commuter Railway, supposed to be 2026. I think June, dapat tumakbo na yung Malolos to Tutuban. Pero ngayon, hindi pa tatakbo hanggang next year. Pero hindi pa sigurado yan. Sinabi nila by May or April or March, magpa-function na raw,
mag-ooperate na yan from Valenzuela to Malolos. Wala pang Clark. Pero ang plano talaga is 2026 June, na July na tayo ngayon, ay fully operational na yung Clark to Tutuban NCR Railway. So marami sana makinabang dyan. Yan, hinanda rin yan para sa Pacsilica. Kasi maraming mga workers na coming from hindi lang dyan sa Pampanga, from Metro Manila yung iba, na magtatrabaho dyan sa Pacsilica. So isa yan sa mga purpose na hinanda yan. Ngayon, itong North-South kasi yan, Commuter Railway, I don't know kung saan na ang development ng South going to Calamba. Kung saan na yung mga poste. Kung ginawa ba yan o gaano kabagal yung pagkagawa dahil kulang sa pundo. So yun ang sitwasyon dyan. Yan ang dahilan na bumagal talaga ang proyekto dahil nga inalis na naman yung counterpart fund ng mga foreign investor at dinala sa program fund para nakawin dyan sa flood control. Yun ang totoong pangyayari dyan. So dyan napunta ang pera ni President Duterte na inutang. Ngayon, dagdagan pa ng pandemic. Magkano ba yung mga binigay na ayuda ni President Duterte sa halos lahat ng Pilipino except for government employees? Kasi sabi ni President Duterte, meron naman kayong regular na sweldo, ibigay natin dito sa mga tao. Hindi na napuputol ang sweldo ng mga government employees, kaya binigay sa mga citizens na hindi talaga makagalaw, walang mga trabaho, kaya binigyan niya ng ayuda. O ngayon, narinig ba ninyo na yung mga ayuda, ilang bilyones yun na binigay ni Bangag at ni Tambaloslos nung nakaraang eleksyon? Merong bang maraming Pilipino nakatanggap? Di ba ginamit lang yun sa politika during the midterm elections? Wala namang balita walang pilahan dyan sa barangay, hindi katulad nung pandemic. Talagang pumipila tayo, ang iba sa mga remittance company, sa mga service company tulad ng Loiler, MV Loiler, or other pawn shop na doon pinadaan ng pera. Di ba maraming ganyan? Ngayon, meron ba? Wala. So, nakikita natin ang pagkakaiba. At yung 3 times na vaccine, magkano halaga noon? Kaya nga si President Duterte, ayaw nga niya sana makipag-usap sa US, pero dahil kailangan natin ng bakuna, yung Pfizer at yung J&J, yung dumating na bakuna dito sa Pilipinas. At ang Sinovac dumating voluntarily, binigay ng China. I don't know kung magkano ang bayad ng Philippine government, pero binayaran yun. So yun ang nangyari. Lahat-lahat na yun, kung itotal mo, that's 6.84 trillion, including the projects ang kailangan sa ating pamahalaan para mag-function ng tama yung pamahalaan, at other projects, yung mga calamities na sinusuportahan ni President Duterte, kasama na yun dyan sa 6.84 trillion. Talagang solido, sulit ang pagngutang natin yan dahil napunta sa magandang mga proyekto at yung pangailangan natin during the pandemic. Pero kabaliktaran sa nangyayari ngayon. Isipin mo, 6.24, sana pupunta yan. Anong proyekto? Pero alam na natin na almost 1.9 trillion ang ninakaw. Doon napunta almost 2 trillion ang talagang binulsa. Almost 1.9 na yan ang estimate ng mga nasa sektor na yan. Almost 1.9 trillion ang nawala sa ating kabangbayan. At yan ang napunta sa mga malita syndicate. Yan napunta 1.9 trillion. Sipin mo,
Kung isipin mo, 4 trillion lang kasi 6.4 eh. 4 trillion lang or for 3 point something ang talagang napakinabangan ng tao. Pero ito, over and above dyan sa budget natin, sa taon-taon nating budget. Iba naman ito. Yung utang na yan, over and above sa ating laging binabayad ng mga tao. Iba ang utang. So nadagdag ito doon sa utang natin, nababayaran natin. So ganyang kasakit, ganyang kasaklap ang nangyari sa Pilipino. Yan, nakawa na tayo, linuloko pa. Pero until now, wala tayong ginagawa. Nag-aantay tayo. Ayaw naman natin lumabas lahat sa kalsada. Okay lang sa atin. Sabi ng ibang bansa, ayun dyan sa kapihan, mga Pilipino napaka mapasensya. O kahit na yunurakan sila, ganyan, ng kanilang pamalaan, okay pa rin. Sabi naman ng ibang Pilipino, we have been colonized for 300 years. Sipin mo, 300 years ka bago magreklamo. Lumabas si Aguinaldo, si Bonifacio, 300 years pa, si Rizal. Pakatagal naman. So makikita natin talaga, ang Pilipino, hindi siya ganyang shall we say, reactive. Reactive lang pala. Kung anong nakikita niya, doon lang siya magre-react. Hindi talaga nasa loob niya na gusto niya maging free, gusto niya na hindi siya mabubuhay na parang isang alipin. Matagal muna bago siya magkaroon ng ganyang realization tulad na nangyari sa atin ngayon. Marami munang nasisira bago tayo makarealize na dapat pala tayo talagang magreklamo. Sa ibang bansa, nag-aalsa sila sa mga ganyang sitwasyon. Tayo hindi. So, feeling natin, marami pa tayong pera, mayaman naman tayo. Di ba? Dami nating pera. Kaso lang, hindi nakarating sa mga ordinaryong mamamayan. Kasi kung tingnan mo talaga, the way ang Philippines nagkaroon ng mga ganyang, laging nauuna ang Pilipinas, pero in the later part, bumabagsak, naging nasa huli na kasi walang consistency sa kanyang mga ginagawa dahil maraming ginagawang hindi karapat-dapat tulad ng corruption na nangyari ngayon. So yan ang nangyari sa atin, napakasaklap. Kaya sabi ng iba, kawawa si VP Sara kung magiging presidente yan dahil sobrang utang ang ginawa ni Bangag. Pero para sa akin, I prefer na lang na ganyan mangyari na masusolve yung problema. Kahit na sabihin natin, that's around almost 18 trillion na yan nababayaran natin. 18.7, something like that. 18.9, almost 19 trillion na ang babayaran natin. Marami nang nagtatanong, kaya natin bayaran yan? Pag matino lang ang Pangulo, pwede hindi na tayo mangutang. Pilitin natin na we live by our means lang. Kung anong meron dyan, utang man tayo pero hindi ganyan kalaki. For yung mga necessary na pangangailangan lang. Yan ang nakikita ko sa style ni VP Sara, ganyan ginagawa niya. Kaya nakakabayad sila sa utang. Utang ang Davao. Kaya walang utang ang Davao eh. Sa lahat ng cities, I don't know kung meron bang city na na-duplicate yung record na yan. Walang inuutang, walang utang as of this moment. Kasi yung nakukuha niyang mga taxes, ang sobra doon after the expenses they incurred sa kanilang pag-administer ng kanilang mga departamento diyan sa siyudad. Pagbigyan ng services, after that, kung merong savings, yun ang ilalagay nila sa mga infra projects. Hindi na sila nangungutang doon sa mga infra projects at pinaprioritize talaga yung mga importante. Yan, napunta rin tayo dyan sa topic na yan. With regards to sa Davao, dahil nagpunta nga, so tapos na yung issue with regards to the pangungutang ni BBM. So ito naman yung
regarding doon sa statement ni Vince Dizon. Nagalit niya si Pulong sa kanya. Kasi ito si Vince Dizon nagpunta doon sa Davao in inspection kasi nagkaroon ng flooding. Alam mo naman ang Davao, napakalaking syudad niyan. In fact, I think 1/3 lang ang size ng Metro Manila. I don't know kung ilang square kilometer yan or ilang square kilometer ang ano dyan sukatan. I think 3.8 million or I don't know square kilometer ang size niyan. Ang Metro Manila kakalog-kalog kung ilagay dyan. So lahat na city including the municipality of Patiros at lahat na city, Taguig, Paranaque, Las Piñas, ganyan, Pasay, Manila, Quezon City, Caloocan, Valenzuela. Yan ang komposisyon ng Metro Manila, kasama na yung Nabutas at Malabon. So ilagay mo yan sa loob ng land area ng Davao, parang 1/3 lang. So meron pang remaining na 2/3 na kulang. So ganyan kalaki ang Davao City. Kasi pinaghahati-hatian ngayong Davao. Merong Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro. Nung pagdating daw kwento ni President Duterte yan, pinaghahati-hatian ng mga politiko. Pero actually, Davao lang yan dati, isang area lang. Nung kapanahon na gobernador ang kanyang tatay. Pero hindi rin sila nagpalugi. Kinuha rin nila ang area sa Davao City. Bago, sige, hatiin niyo yan, pero iwanan niyo itong malaking portion sa Davao City. Kaya nga, one of the biggest city yan. Not only in the Philippines, but the entire world. At hindi na yan mababawasan. Hindi yan katulad ng Cebu na hati-hati. Sabagay, Cebu at Mandawi lang naman ang siyudad dyan. Ang Danao, napakalayo noon. Lapu-Lapu City, nasa kabilang isla naman yan, sa Mactan. Parang ganyan. Or dito sa atin, hati-hati. Pero existing naman yung mga city na yan noon pa. Sa Davao, wala ka na masingit dyan another city. Talagang Davao City lang yung buong area na yan. So, sa ganyang kalaki, at nandyan sa vicinity mo ang Mount Apo na pag-ulan, siyempre, kung galing sa bundok yan, forested area, pupunta sa mga ilog yan, yung tubig na yan. At there's a big tendency na aapaw yan. May sinabi si Vince Dizon na mayroong harang yata doon sa flood control nila na hindi ginawa ng DPWS. So gusto niya i-imply ito mga bangag na ninakaw 51 billion ninakaw. Yung 51 billion na inspeksyon na yon at nakita na walang nawala na pera doon. Existing yung mga project dyan nagagamit ng tao. Hindi kasama yun din sa mga sinasabi ninyo. Those projects na hindi nagagawa, yun ang kasama sa flood control plan ng Davao. At ngayon, challenge ni Pulong, punduhan nyo yung nasa flood control plan namin, strategic planning ng Davao, paano pigilan talaga ang baha dyan sa Davao. Kaso, natapos yung study nila, with JICA yan magkaroon ng joint venture with JICA and the Philippine government. Kasi yan, hindi na ang city ang involved niyan dahil napakalaking project yan, hindi na kayang punduhan yan. That's a national project. National DPWH ang hawak niyan, hindi na yung syudad. So, yan ang hindi nakita ni Vince Dizon. Kaya sinabi ni Pulong, i-finance nyo yan, bigyan nyo ng pundo. Bigyan nyo ng pundo para matapos yan, plano na yan na flood control plan. Plano nila na hindi na talaga babahain ng Davao. 2023 pa natapos, hindi nila sinaba sa pundo, sa budget. Walang budget na linalagay para dyan. Kaya si Dizon gusto lang manira. Kasi
tumutulong na siya sa paninira eh. Baka ito nga yung i-recommend, itaas ang kamay ni Bangag na maging presidente. Kawawa lang to. Talagang matatalo ka. Kung mga ambisyon, di ka nga nag-appear sa survey. Kaya kasama na rin siya paninira ng mga Duterte. Lalahanin natin, umabot to si Magalong dyan. Magkapanggapang pa doon sa rock meeting. Gusto niyang makita na may isang lang doon, isang kable na napurol, natanggal, yan ang sabihin niya na may corruption. Yun ang problema ng itong DPWH. Kaya nasupalpal kayo eh, kasi hindi nyo nakita yung whole situation na yan pagkakasala ng government yan, ng national government, dahil hindi naman yan project na dapat i-shoulder ng isang city. Project yan national, nababudgetan dapat ng DPWH, pero anong nangyari? Kinurakot, minalita lahat. At ito si Dizon, nakahabol siguro ng malita yan, kaya talagang tudo kampi kay Bangag. Totoo yan. Isipin mo, may kaso na sana yan dyan sa SEA Games, dun sa mga building dyan sa Pampanga, sa Clark. Ayaw na imbestigahan ni Boying dahil nga tuta na rin ni Bangag. Simple lang. So yun ang issue na yan. So dito tayo sa panghuli nating issue, itong sinabi ni Dilima na talagang hindi maalpasan ni BP Inday Sara ang mga patunay na talagang totoo yung sinasabi ni Madriaga na mayroong pundo na 125 million. Ngayon, nakakatawa dahil sinabi niya na 125, hindi naman niya na linagay daw niya sa tagiliran ng kotse, tapos iniwan niya doon sa likod ng kotse na pangalan nitong isang abogada na nagmaneho ng kotse, paiba-ibang salita niya eh. Yung 125 million yun. Kaya kinunik nila dito. Totoo ro yung sinabi ni Madriaga. Kaya maganda nga ilabas na ninyo si Madriaga diyan sa confidential fund para malalaman natin, ma-cross-examination niya ng gusto. Tingnan natin. Diba? Kasi si Madriaga ang gumawa ng, si Dilima ang gumawa ng affidavit niyan eh. Nalalaban natin na pumasok yan doon sa sa Bilibid. Kinausap si Madriaga. Yung kidnapper, na convicted kidnapper, ginawa nilang witness. Ngayon, maraming ang majority senators na ayaw yan ipatistify sa mga nila eh, dahil unbelievable yung mga salita niya. Hindi ka panipaniwala. Maraming madaling tibagin yun dahil ang dami ng mga witnesses na magpatunay na puro kasinungalingan yung sinabi niya. Raw siya, agent ng ang dami niyang hawak. At napaka-close nila ni President Duterte dahil pinagkatiwalaan siya na magsusuporta dyan sa Vice Presidency ni Vice President Sara. At marami nang patunay na puro kasinungalingan. Hindi ka na mga kilala dyan eh. PSG, kasama rin daw siya. Hindi ka nga kilala eh. So, i-present nyo yan, Dilima. Ito si Dilima, mahina rin ang utak eh. Sabihin mo na magaling na abogada, mahina rin ang utak talaga. Diyan, nahuli nga siya dyan sa pumasok pa siya sa Bilibid, pasayaw-sayaw pa doon. At ilang oras sa loob ni pangalan ng isang dyan, nakakulong na sikat. Pangalan nun, Sebastian, JB Sebastian. Patay na yun eh. During the pandemic. So, ganyan ang mga sinasabi ni Dilima. Yung hearing na yun, na ng dalawang bank manager, wala namang napatunayan. Yung word na unusual lang. O anong problema kung unusual? Meron bang ninakaw na pera? Nakita ba ninyo na ninakaw ni Vice President Sara? Na siya ang nagdala ng pera, binigay dito, may taong nagwi-witness. Nakita ba ni Madriaga si BP Inday Sara na tumanggap ng pera? Napakalabo ng ebidensya ninyo. At
Doon nga sa pag-withdraw ng pera, hindi nga si BP ni Sara nag-withdraw, disbursing officer. Sasabihin naman ninyo na yung disbursing officer ngayon ang nagbibigay. O, kailangan ng proof yan na totoo, solid. O, na may witness talaga na magpatunay na yung pera na yan napunta kay BP ni Sara. So, ngayon pa lang, wala na yan. Tibag na yung ano nyo. Akusasyon dyan sa pagnanakaw na gusto niyong iparatang kay BP ni Sara. Diba? So, para sa akin, dapat i-dismiss na yan eh. Pang ano lang yan. Dapat mag-focus na talaga sa flood control hearing. Pero hindi mangyayari yan kung si Erwin Tulfo ang magiging committee chairman. So, wala talaga tayong inaasahan dyan sa flood control hearing. Ngayon, ang iniipit yung 18 Marines na. Nakademanda na sila. Iwan ko kung pwede sila mag-bail. Pero cyber libel lang yan, pwede sila mag-bail. So, sa dami nila, marami nang tutulong siguro. Kung magkano lang ang bill na magkano ang bill na babayaran nila. So, maraming mangyayari by next week. So, expect natin mga bagong pangyayari at ibabalitayan natin dito at bigyan natin ng opinion dito sa Justin Talk News Page. So, sa pagka ngayon, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. And I hope before you leave this channel, please like, share, and subscribe to Justin Talk News Page. So maraming salamat at good afternoon sa inyong lahat. Salamat po.